Hello mga kababayan! Welcome na naman po sa isang episode ng The Filipino Canadian. Happy New Year po sa inyong lahat! And I wish you all the best for the 2024. Sana naman maging maganda, full of blessing, at maging masaya, mas masaya ang ating 2024. I am really looking forward din sa year na to. I am excited. Saka ang dami kong plans, ang dami kong gustong gawin. Ang dami mga nangyari noong 2023 sa buong mundo, di ba? Kaya naman, sana I am praying na mas maging maganda at mas maayos ang 2024 para sa lahat. Diba? Ang pinaka-pasabog talaga yung hiwalayang Katniel. Damn! So, sa video na to, ito ay yung continuation ng video ko last time na ang pamagat ay Employee Benefits dito sa Canada. So, ito yung magiging part 2 ng Employee Benefits dito sa Canada. So, ito yung mga bagay na dapat nyong malaman pag kayo ay nagtatrabaho or magtatrabaho dito sa Canada. Mas maganda na panoorin nyo muna yung unang ginawa kong video. Tapos, balikan nyo to at panoorin nyo to. Pero okay lang din kahit maunang panoorin nyo to bago yung isa. Kasi yung topic ay magko-connect din naman eventually. So, dito sa Canada, pag tayo ay nag-decide na magtrabaho or nakahanap ng trabaho, meron po tayong mga benefits na makukuha sa ating employer at sa gobyerno. So, very important na kailangan alam natin to or malaman natin kung ano yung mga ito. Kasi naman, sa aking experience, hindi lahat aware sa mga benefits na ito. Kasi ang daming mga Pilipino or OFW na basta ang mahalaga sa kanila ay yung merong trabaho at may sinesweldo. Hindi na natin pinapansin kung ano yung mga benefits na yan or kung ano yung mga nakasulat sa payslip. Kaya naman naisip akong gumawa ng video para mas malaman nyo kung ano ba yung mga benefits na pwede nyo makuha sa isang kumpanya or sa pinagtatrabahuan ninyo. So ito yung mga benefits na gusto kong malaman ninyo pag kayo ay nagtrabaho na dito sa Canada. Unang-una ay yung medical. Pangalawa ay yung pension. At pangatlo ay yung life insurance. Ayan, mga importante yan na malaman or na makita pag kayo ay nag-work na dito sa Canada. So, paano ba nga natin makukuha itong mga benefits na ito? Makukuha mo ang mga benefits na ito or ibibigay na sa iyo ang mga benefits na ito pag natapos mo na ang yung probational period. Dito kasi sa Canada, bibigyan ka na ng probation. So, probational period between 3 to 6 months. So, kung magandang performances mo within those months or time na binigay sa'yo, i-absorb ka nila at gagawin ka nilang full-time. So, ngayon, makukuha mo lang itong benefits na mga to pag ikaw ay na-hire as a full-time employee. Yes. So, pag part-time ka, didepende na lang yan doon sa employer nyo. Pero majority dito, ang mga nakakuha ng mga incentives na yan or benefits na yan ay mga full-time employees. At take note, pagdating sa pension, merong mga kumpanya na maghihintay ka pa ng 1 taon bago mo makuha yung pension plan na bibigay nila. Pero meron din namang mas mabilis kaysa doon. So, depende lang talaga yan sa policy ng work nyo or ng job nyo dito sa Canada. Ngayon, pag-usapan natin ang medical benefits. Ano nga ba ang mga nilalaman nito? Check this out. Maraming iba't ibang insurance company dito sa Canada. Kaya naman, depende na lang sa ating employer kung saan sila sasali o saan sila kukuha ng ating insurance. Group benefits or group insurance ang tawag dito sa benefits na nakukuha natin dito sa ating kumpanya. Ito ang majority na ginagamit ng mga malaking kumpanya o lahat ng kumpanya dito sa Canada. Ibig sabihin nito, hindi lang tayo ang covered, kundi kasama na rin ang ating family, asawa at mga anak. At syempre, lahat ng manggagawa ng mga trabahador nila sa kumpanya. So, under sa ating medical, kasama doon ang drug benefit. Ang ibig sabihin nito, pwede tayo makakuha ng ating mga medication or gamot ng almost libre. Nasabi kong almost libre dahil may mga kumpanya na nagbibigay lang sila or nag-reimburse ng 80% only. Meron din kumpanya na nagbibigay ng 100%. So, ibig sabihin, wala kang babayaran. Pero, take note, ito ang kailangan yung tandaan. Sa lahat ng benefits na to, ay merong limit tayo na para gamitin itong mga ito. Katulad na lang nito, so this is a good example. So, kung makapansin nyo yung fertility treatments, nakalagay 1,500 per calendar year to a lifetime maximum of $3,000.
Ibig sabihin nito, meron ka lang 1,500 Canadian dollars na pwedeng gamitin per year or per calendar year para sa fertility treatments. O kaya ay meron kang lifetime maximum na $3,000 para magamit sa fertility treatments, which is ibig sabihin nito, twice mo lang ito magagamit sa buong span ng insurance mo. Next naman ay ang extended health care. So, hindi ko na kailangan basahin lahat ng ito dahil self-explanatory naman siya. Ang isi-share ko lang dito ay yung mga naranasan ko na talaga para naman makita nyo na nagagamit ko talaga yung aking medical insurance. Una ay yung hospitalization, which is yung hospital. So, dito sa Canada, pag nanganak yung misis nyo or kailangan nyo maoperahan, yung mga ganyan, o pag meron kang insurance, medical insurance, 100% nakalagay dito na wala kang babayaran pag nasa semi-private room ka. Ngayon, kung gusto mo kumuha ng private room, kailangan mong magbayad out of your pocket. So, which is hindi naman ganun kamahal, kaya yun ang ginagawa namin karamihan dito. Example na lang nung nanganak si Mrs., kailangan namin kumuha ng private room, kaya nagdagdag na lang kami, nagbayad kami out of our pocket para makuha yung private room. Next naman ay yung ambulance transportation. Ayan, nakalagay dito, 100% siya na covered. Pero, every calendar year, meron ka lang 1,000 Canadian dollars na pwedeng magamit. So, dito po sa Canada, ang mahal po ng gumamit ng ambulance. So, pag may emergency at tumawag kayo ng ambulance, ang mahal po ng babayaran nyo. Pwede nyo gamitin itong insurance nyo, pero expected nyo, siguro itong 1,000, twice nyo lang itong magagamit sa buong taon. Ngayon, punta naman tayo sa health practitioners. Kung mapapansin nyo, 100% ang dami, di ba? Pero ang papansin nyo, titignan nyo ay yung pinakadulo. Nakalagay doon, total combined maximum of 1,500 Canadian dollars for all health practitioners per calendar year. So, this means na meron ka lang 1,500 Canadian dollars na pwedeng magamit sa lahat ng mga ito. Pwede mong hati-hatiin ng 1,500 Canadian dollars na yun sa mga ito. So, ako personally, ang pinaka nagagamit ko talaga dito ay yung massage therapist. So, shoutout nga pala kay Ate Teresa. Ayan, napakagaling yan magmasahe. Basta tandaan nyo lang yung maximum per calendar year na pwede nyo magamit sa mga ito. Katulad na lang ito, meron siyang limit na 750 sa mga iba't ibang mga health practitioners. At ang maganda pa dito, kasama pa ang eye examination or vision care, lenses, frames, contact lenses, laser eye surgery, yung mga yan. Makita nyo, 100% ang coverage niya. Ngayon naman ay ang dental benefit. So, ito yung benefit na medyo nakukulangan ako dahil hindi siya 100%, pero 80% is not too bad. Napakamahal po ng dental care dito sa Canada. Kaya laging sinasabi na pag nasa Pilipinas ka pa lang, ipaayos mo na yung ngipin mo, ipalinis mo na yung ngipin mo para pagdating mo dito sa Canada, hindi ka na mag-worry. At least meron tayong 80% na benefits dito sa ating dental benefit. Ang laking tulong na nun sa pagbabayad natin dito sa ating dental care. Ang pinaka nagagamit ko dito ay yung basic care. Katulad na lang ng cleaning, kasi every 6 months yan na kailangan mong gawin, with preventive care and restoration. And lastly ay yung travel benefit, which is ang ganda nito, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-travel. Dito pa lang panalo ka na. So pag ikaw ay nag-travel outside Canada at may nangyari sa'yo aksidente, wag naman sana, pero pag na-hospital ka, ang benefit maximum na pwede mong makuha ay hanggang 2 million. Which is nangyayari po ito. May mga nag-travel po na biglang napipilayan o na-aksidente, at least nababayaran sila ng insurance company. Mababawi mo yung ginastos mo. And next ay yung trip cancellation. Ayan, napakaganda nito dahil pag na-cancel yung trip mo, at least pwede kang ma-refund ng hanggang $5,000 Canadian dollars. Next ay yung isa sa pinaka-importante ngayon sa mga travelers ay yung baggage coverage. Ayan, up to $500. Pag may nangyari sa baggage mo na wala, at least covered ito or mababayaran ka. So ayan mga kababayan, yan yung summary ng medical benefits na makukuha natin dito sa Canada. Ang dami pa, pero kaya nyo nang basahin yun, at saka sabi ko nga, self-explanatory naman siya. At yung mga shinare ko lang sa inyo, yung mga na-experience ko talaga, para naman mas masabi ko kung paano ko ito nagamit at na-experience. At ayan mga kababayan, sana may natutunan kayo ngayong araw na to, at gagawa ko ng pangatlong video para mas pa-explain ko pa yung kadugtong. And like always, see you on my next one. Peace.